Okay, ito ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na to. Philippians chapter 2 verse 3 to 8. Yan o, sa mga may Bible na, pwede ho natin yan basahin mamaya-maya. Okay. Sabi dito ho, ang mensahe natin ho, be Christ-centered. Dalawa ho yan, not self-centered. Okay. Sabi dito ho, be Christ-centered. Baka ho napapaling na sa kung kani-kanino ang mata natin. Di ba ho, ang pinaka-verse natin bago bumunga ng taon, fix your eyes upon Jesus Christ. Dahil once na namali o nabaling ang mata mo kay Jesus Christ, eto, nakafocus ka kay Jesus Christ, nabaling sa iba mata mo, kanino yan mapupunta? Sa tatlong bagay lang yan mapupunta. Una, saan? Sa mundo. Pangalawa, saan? Sa kayamanan ng mundo. Pangatlo, sa sarili mo. Pag nawala ka ng focus kay Jesus Christ, mapupunta lahat ang paningin mo sa mga bagay na pansamantala. Kaya sabi dito, be Christ-centered and not self-centered. Dalawa ho ididil natin ngayong araw na to. Okay, tanong. Pwede ho sumagot. Ito kagandahan sa simbahan natin, may tanong at sagot. Mali o kasalanan ba na mahalin natin ang ating mga sarili? Okay, Mateo chapter 27, ito ang sabi ng Panginoon. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Tanong, nagagawa mo pa ba to? Panginoon, iniibig kita ng buong puso ko. Ay, mahirap sabihin ng buong puso pagka meron diyang iba nakalagay. Lord, buong kaluluwa ko. Mahirap din sabihin ng buong kaluluwa mo tapos mayroong laman. At buong isip. Ako, napakahirap sa isip. At ito ho ang pinakamalinaw na sagot. Sabi dito, ito ang pinakamahalagang utos na wag sana natin makalimutan, pero ito yung sagot. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pwedeng mahalin ang sarili. Wag na wag mong kakalimutan ang sarili mong mahalin. Wag na wag mong kakalimutan ang sarili mong ingatan. Wag na wag mong gagawin agad sa iba yung mga bagay na hindi mo naman nagagawa sa sarili mo. Kasi sabi dito ho, kung nagawa mo sa sarili mong mahalin mo ang sarili mo, madali na magmahal ng iba. Tama? Ang hirap kayo magpaliwanag na mahal ka ng Diyos tapos hindi mo nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Sabi mo may Diyos sa langit pero hindi mo naman nararanasan. Ang simbahan natin dito, naniniwala ako, tumutugon sa panalangin sa dami ng panalangin na tinugon ng Diyos sa simbahan ito. Amen o ba? Amen. At meron tayong binabalik sa simbahan ito, yung lalim ng pagsamba. Darating ang panahon, makakabalik tayo sa lalim ng pagsamba. Kapag isusurrender natin yung mga bagay na nakakapagpalusaw ng ating pag-ibig sa Diyos. Okay? Balikan ko lang ibabalik natin sa simbahan ito yung malalim na pag-ibig, mangyayari yan sa simbahan natin. Dahil bakit ito willing tayo, especially. So sabi dito ng Panginoon, kaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, hindi mo masama. Hindi mo maling mahalin natin ang ating mga sarili. Ngayon, ano ang mali? May mali ho ba? Ito, may mali. Mali o kasalanan na, ito na ho ang mali, kapag sarili na lang natin ang mahal natin. Yan ang totoo, mga kapatid. Hindi kasalanan na mahalin mo ang sarili mo, hindi kasalanan na bilhan mo ng bagay ang sarili mo. Hindi kasalanan. Hindi kasalanan. Hindi kasalanan na unahin mo ang sarili mo, hindi kasalanan. Ang kasalanan ay kapag sa sarili mo na lang ang iniisip mo. Sarili mo na lang lahat ang mahal mo. Para bang sa madaling sabi, wala ka nang pakialam sa iba. Ang tawag natin dyan ay self-centeredness. Ito na, ang sentro na ng sarili mo ay ikaw na. Self-centeredness. Okay. Kasi pag ginawa natin yon, ang Mateo chapter 37, magiging pangit ang postura niyan. Pag ginawa natin na ang sentro na lang natin, ay sa sarili na lang natin, ganito na mangyayari sa verse na yan. Lilitan, napakaraming mga bagay, lalaki naman yung nakabold na, yung mensahe na nakalagay, ibigin ng sarili. Mga kapatid, nasan ka ngayon? Anong sitwasyon na meron ka ngayon? Grabe ba yung pinapriority mo ba ng gusto ang sarili mo? Na to the point, wala ka nang pakialam sa iba. Kapatid, baka ganito na nangyayari sa verse na yan. Nalimutan mo, in-highlight mo ang sarili mo, nalimutan mo yung pinakamahalaga. Tandaan mo, ang pinakamahalagang utos, hindi ang sarili mo ang mahalin mo. Eto, sa taas. Dahil kapag minahal mo ang Diyos na nasa taas, yan ang unang utos at pinaka-great na utos. Pag ginawa mo yan, ang kasunod mo yan, mga kapatid, blessing. Huwag mo namang kalimutan yung maliit. Dahil okay mahalin ang sarili, pero dapat ito ang una, dahil may irong pang isang utos, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating mga sarili. Huwag lang mo sarili natin. Alam niyo, sarap, alam niyo sa totoo lang mo, isa sa napakadaling gawin, yung huwag natin pakialaman ng iba. O kaya naman, huwag natin isipin ng iba, sarili lang natin.
Kaya lang, ang tanong, binuhay ka ba ng Diyos para lang sa sarili mo? No man is an island, sabi ng, ano po ba, Bible o kasabihan? Bible. Sa Romans, nakalagay yun eh. Hindi tayo nabubuhay sa sarili lang natin. Kaya yung katabi mo na yan, may function yan sa buhay mo. Kaya i-accept mo yan. Alam niyo ba ho, sa journey natin, meron tayong mga kasabay, hindi lahat kaso makakatulong. Ang tanong ko, ito ho bang mga nandito ngayon, makakatulong kayo, makakabigat? Tulong-tulong po tayo. Pwede po bang gano'n? Sa pamilya mo sana kung walang mabigat, sana tulong-tulong. Amen ho, sa simbahan ito, laki na ng pamilya natin, sana ho lahat tayo tulong-tulong. Then ang paglago ng simbahan, madali lang. Hallelujah. Salamat po. Be Christ-centered, not self-centered. Okay? May apat ho na paraan. Sabi dito ho, how to avoid and stop self-centeredness. Yun ho ang pag-aaralan natin. Dahil ito yung gusto ng Panginoon i-message. Dahil siguro possible ho, sa tao ho, madali ho tayong maging self-centered. Tama? Madali ho tayo hong lamunin ng pagiging makasarili. How to avoid and stop self-centeredness? Number 1, ito. Do nothing from selfish ambition or conceit. Yung word na conceit po dyan ay kayabangan. Okay? Ito, Pilipos chapter 2 verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Mga kapatid, paano ka kumilos? Paano mo ginagawa ang isang bagay? Ginagawa mo ba ang isang bagay for the sake na makaani ka ng papuri ng tao? Paalala, hindi mo siya magandang gawain. Pag nag-iisip ka ng isang bagay na alam mong gagawin mo, yes, tama, gagawin mo ang isang bagay, pero ang magiging ani niyan ay para lang sa kapakanan mo at para lang maging matanyag ka, kapatid, sabi ng Diyos sa bagay na yan, pagiging makasarili. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakababa. Mayroon ng sign. Pag gagawa ka ng isang bagay at alam mo sa sarili mo, Lord, magsasucess to. Lord, alam ko sa sarili ko, Lord, magtatagumpayin mo to, then sana ho ang papuri sa taas mo na agad ibigay. Dahil pag kinuha mo ang isang bagay na hindi naman para sa'yo, okay, magpupos yan. Magsisimula yan ng mga bagay na pansarili. Okay ho, huwag natin nung angkinin yung mga bagay na hindi ho sa atin. Okay, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Pangalawa, may mahaba kasi po yung dulo. Pangalawa, para maiwasan natin ho ang magiging makasarili at matigilan na natin yan, count others more significant than yourself. Kailan mo huling sinabi sa sarili mo na mas matindi ang katabi mo? Ang hirap kaya lagi yung, ang pakiwari mo dyan sa katabi mo, mababang uri na nila lang. May ganun pa tayong mga definition sa katabi natin. Ay, hindi ka, mahina ka. Kasi malakas ako. Ay, hindi ka magaling kasi magaling ako. Kayabangan pala yun. Pagiging self-centered din pala yun. Kaya sabi dito, para maiwasan natin at patigilan ng pagiging makasarili ho, ibilang natin ang iba bilang higit sa atin. Efeso chapter 2, verse 3b, karugtong po yan, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Mahirap gawin po ito. Lalo na ho kapag meron kang tinatawag na ego. Lahat mo ng tao may ego. At once na nasalin yung ego mo, hindi ka papayag na maungusan ka. Pero ang sabi ng Bible, hayaan mo makaungus sila. Okay? Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Kasi bakit po ang tinuturo sa atin dito, bukod do sa pagiging wag maging makasarili, tinuturuan din tayo ho na wag maging mayabang. Doon kasi nagsisimula talaga eh. Pag ang isang tao nilamon ng kayabangan, nilamon ng kanyang isip, ng kanyang puso na siya lang ho magaling, siya lang ang importante sa harapan ng Diyos. Naalala ko tuloy yung kwento sa Biblia. May isang publikano, papasok siya sa templo, hindi siya makapasok dahil sa kasalanan at karumihan naramdaman niya. Pero yung Pariseo nandun sa loob ng templo, ano ang prayer niya? Sabi ng Pariseo, Panginoon, nagtatides ako. Grabe yabang, no? Nagbibigay ho ako ng 2 makaulit. Nagsisimba ho ako, lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Pero Lord, itong publikano na nasa, alam mo yung panduduro niya doon, pagmamaliit sa iba, sign po yun ng pagiging makasarili. Na parang sinasabi niya lang lagi sa Panginoon, Lord, ako lang ang pakinggan mo, wag yung ibang tao. Mga kapatid, hindi ho ganun.
Pag-aharap ka sa Panginoon, kung ano yung trato mo sa sarili mo, balikan lang natin yung verse kanina, kung ano yung trato mo sa sarili mo, ganun din dapat ang trato mo sa ibang tao. Amen? Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ang tanong, mahal mo ba talaga yung sarili mo? O baka yung sarili mo, hindi mo na inaalagaan? Hindi mo alam kung paano mag-alaga kasi mismo yung sarili mo, pinapabayaan mo. Sino dito ho na papayag na ang cellphone niya malobat? Meron ba dito tao na kapag nakita niya yung cellphone niya, ay, lobat na, hayaan ko na lang, wala dito, nandito. Okay lang ba sa inyo na nalolobat ang cellphone niyo? Di ba hindi okay? Mas dapat wag kayong maging okay pagka ang sarili niyo spiritual ay nalolobat. Yun ang pahalagaan niyo, mag-charge kayo. Sa paano parang pastor makakapag-charge ang aming spiritual na kalalagayan? Isa ito. Ang pagsisimba ay pag-charge. Ang pagbabasa ng Biblia, lalo na. Grabe ho ang pagbabasa ng Biblia. Vice versa, parang nakakausap mo ang Diyos. Lord, sinabi mo, yung may nabasa kang pangako ng Diyos na talagang ramdam mo, Lord, para to sa akin. Huwag lang sana mabasa mo ay paninermon. Nakabasa ka na ba sa Biblia na sinabi sa'yo, may sinasabing masakit na salita, pero alam mo ikaw, pero hindi mo tinatanggap? Lord, hindi ako to. In Jesus' name. Nire-review pa. Meron ganon? Ano ho ba? Pag nagbabasa ka ng Biblia, puro lang magaganda babasahin mo? Puro lang magaganda ang tatanggapin mo? May mga panahon sa buhay mo, pag nagbasa ka, nagagalit at pinagagalitan ka ng Diyos. Tanggapin mo rin yun. Dahil hindi sa lahat ng oras, pagsasabihan ka at magsasalita ang magulang mo ng puro magaganda sa'yo. Darating ang panahon, may masasakit silang salita na kailangan mo rin tanggapin. Ang tawag doon? Disiplina. Okay? Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Mahirap gawin to, pero gawin po natin. Na kapag may nakikita kang mga kapatiran, naramdam mo sa sarili mo, alam nyo, eto ha, ano lang to, pauna lang. Pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw, lalo kang maging mapagpakumbaba. Maniwala ka. Habang itinataas ka ng Diyos, ang gusto makita ng Diyos sa iyo ay laging mapagpakumbaba ang puso. Dahil doon tayo minsan yung mayabang. Kapag nagkakaroon tayo ng mga bagay na walang iba, pakinaawari natin sa sarili natin, significance na tayo kaysa kanila. Mali po. Habang inaangat ka ng Diyos, lalo kang magkaroon ng burden dun sa wala. Dapat nga, lumaki na lalo ang puso natin sa mga kapatiran natin na walang-wala eh. Lalo tayong pagpapalain ng Diyos dahil tama ang puso natin. Okay, pangatlo. Okay, mabilis lang. Pangatlo, sabi dito, para ho, maiwasan natin ho ang pagiging makasarili. Sabi dito, look to the interest of others. Isipin naman natin ang kapakanan ng iba. Sorry ho sa may mga negosyo. Paano ka ba mag-business? Tamang tubo lang o talaga namang halos yung tao na pagbibentahan mo ay talagang parang lumugmok na? Huwag ganun ho. Kailangan patas, kailangan balanse. Ito, tuloy natin. Pilipos chapter 2 verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Kapatid, ano ba ang kalalagayan mo sa oras na ito? Mayroon ka ba bang concern sa iba? Sabi ko, habang ginagawa ko itong mensahe, sabi ko, Lord, para may mga panahon sa buhay ko talaga na hindi na ako nag-iisip ng iba. Ang focus ko na lang at the time ang sarili ko. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Mga kapatid, paano ka nabubuhay araw-araw? Mayroon ka bang concern? Sorry sino dito ho yung may kapitbahay? Pastor, grabe ako magpatunog ng mga worship song. Talaga? Maganda yun, worship song. Pero sagat talaga ang volume. Kapatid, may kapitbahay ka, tulog pa. Alas 6 na madaling araw. Tapos pag binato ka, galit na galit ka. Nag-worship lang naman kami. Tapos agad yung volume. Eto, tama? Minsan, sa totoo lang tayo mga Christian, minsan di tayo aware sa ganun. Mga kapatid, kailangan maging maayos ang kalalagayan natin bilang mga Kristiyano. Dapat, kahit may ginagawa ka ng isang bagay na alam mong para sa ikabubuti mo, isipin mo rin naman makabubuti din sa kanila. Amen. Madaling araw, ang lakas mo patugtog, tapos galit na galit ka pagka pinuna ka ng kapitbahay na hindi Christian. Ano kailangan pairalin? Common sense. Kung may ginagawa kayong mga bagay na ikakabunga ng sarili nyo, isipin nyo rin yung mga tao na nasa paligid nyo. Kaya nga balikan ko lang, sa mga may asawa na lagi nag-aaway, sikapin nyo mag-away na wala yung inyong anak. Idadamay nyo pa ba anak nyo? Wala namang kamuang-muang.
Ito na ho. Ito sabi ko sa inyo, ito yung pinakamahaba at dito tayo magtatapos. Sabi dito ho, para ho maiwasan at matigilan na natin ang pagiging makasarili. Ito na, balik na tayo kay Jesus Christ. Fix your eyes upon Jesus Christ. Sabi dito, follow Christ's example. Ito ho, mahirap gawin. Dahil nung nandito ang Panginoon, alam nyo ho, totally. Tingnan nyo sabi. Ito. So dito na lilitaw yung salitang be Christ-centered. Dito na ho lilitaw yan. Pag binalikan mo at pinako mo muli ang mata mo kay Jesus Christ, magiging Christ-centered ka muli. At sabi ko sa iyo ho, pag napaling sa ibang paningin mo, sa totoo lang, grabe hong pandaraya ang mangyayari sa atin. Okay. Filipos chapter 2 verse 5 to 8, ang halimbawa ni Kristo na ang conclusion ko dyan, dapat nating tularan. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo, Jesus. Ang ganda ng introduction. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng ating Panginoon. Ano bang kaisipan niya? Eto. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Kapatid, yung nature ni Jesus Christ. Eto ha. Ang nature ni Jesus Christ, dalawa. Siya ay 100% na Diyos at 100% na tao. Okay? Ang nature ni Jesus Christ ay dalawa. Siya ay 100% na Diyos at 100% na tao. Yan ho ang doktrina ng simbahan natin. Okay? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, may nature siya ng pagka-Diyos. Hindi niya ipinilit na manatiling kapantay ng Diyos. Okay? Hindi niya pinilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Kapatid, nakita niyo yung highlights? Grabe na yung posisyon ni Jesus Christ. Kaya nga nung binalikan ko kanina, nung nire-reflect ko yung Matthew, sabi ko, Lord, bakit mo ginawa sa amin yun? Siya ay may posisyon na kahit hindi niya gawin na iresyo ka, kahit hindi niya tayo iligtas, mananatili siya sa posisyon niya. Pero bakit naman ginawa ng Panginoon bumaba siya? Sabi ng Bible, kusa niyang binitawan. Alin? Ang kusa niyang binitawan. Sa Bible, hinubad. Sa ibang salin ho, hinubad ni Jesus. May hinubad siya. At ang sabi ho sa English translation, emptied himself. Emptied. May bagay siya na inalis. May bagay siyang hinubad sa sarili niya at yun ay kusa niyang hinubad o kusa niyang tinanggal, walang nagsabi sa kanyang tanggalin mo. Grabe yung sign ng humility ni Jesus Christ at the time. Okay? Sabi niya dito, balikan ko lang ha, kahit taglay niya ang kalikasan, hindi niya manatiling kapantay ng Diyos. Balikan ko lang ha, si Jesus ay kapantay ng Diyos. Huwag kayong mag-doubt, ay, Pastor, si Jesus Christ may isang hindi kayang gawin. Alam niyo ba ang binabato sa atin ng ibang mga reliyon, may isang bagay daw na hindi kayang gawin si Jesus. Ano yon? Sino makakasagot? May isang bagay na hindi alam ni Jesus Christ at yun ang ay sa isang bagay na hindi niya alam. Yung pagbabalik niya sa sanlibutan. Alam niyo na. Ang sabi ng mga tao, sabi ng mga ibang reliyon, ay si Jesus Christ hindi ang Diyos. Kasi si Jesus Christ hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ang tanging nakakaalam lang, hindi anghel, hindi si Jesus Christ, kundi yung Ama lang. Kaya sabi ng mga ibang reliyon, hindi yan Diyos. Kasi ho, nasaling yung salitang omniscient. Pero huwag kayo maniwala doon. Ang sinasabi ng Bible na yon, ang sinasabi ng mga nadibatista ng mga ganon, nung andito si Jesus Christ, bilang may katawan, bilang may laman. Pero nung bumalik siya sa Ama, huwag natin sabihin hindi niya alam, dahil alam niya lahat. Okay? Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Napakatindihong modelo si Jesus. Kaya natin gawin to someday? Kung ang Diyos iaalaw sa atin dito na someday ho maging mayaman, may maging mayaman dito. Payag ka ba na ikaw ay don niya na, pero ang sabi sa iyo ng Panginoon, maging usher ka pa rin? Payag pa rin po ba kayo? Pastor, ang ganda-ganda ng kotse ko, usher lang ako na simbahan. Alam niyo, ganun talaga someday ang mangyayari. Ang ganda-ganda ng bahay ko, Pastor, pinapamap mo ako nagmamap lang ako sa simbahan. Si Jesus Christ ho, hindi lang maganda ang posisyon, hindi lang siya mayaman, siya ang pinakamayaman, pero naging alipin. Take note sa salita, naging alipin, it means, naging sunod-sunuran siya sa lahat ng utos ng kanyang Ama. Ano ang pinaka-the best o pinaka-malalim na utos sa kanya? Yung mamatay siya sa krus. Sa tingin ko, hindi kayang gawin natin yun. Baka ho, pag pinagpala kayo ng Diyos, pinagyaman kayo ng Diyos, may nagsabi sa inyo na medyo ahead sa inyo ang pagiging leader, kapatid, pwede bang
ikaw muna mag-assist sa aming sa ministry namin. Eh dahil medyo mga ganda-ganda ng buhay mo, oy, pinakita mo yung dinta mo, oy, huwag mo kumutos-utusan. Grabe. Kapatid, baka nakakalimutan mo, pag ganun-ganun pa ng relo. Hindi ho ganun ang ministry. Sa ministry, ilabas mo yung mga material na bagay. Kasi sa ministry, ito ho, ang pinapahiran. Amen. Amen ho. Kasi babalik tayo sa disenyo natin. Saan ba pagka-disenyo natin? Ang disenyo natin ay mag-serve sa Diyos natin. Mag-serve sa Master natin. Yan ang iyong pagkalikha. So yun po ang ating yun ang mensahe natin. Sabi ng Biblia, nagpapakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Mga kapatid, alalahanin mo yung sinabi mo nung bago-bago ka lang Kristiyano. Panginoon, nung tinanggap kita bilang Panginoon, di ba grabe yung pagmamahal mo sa Diyos? Grabe ka kung may love sa Diyos. Na kahit naulan, kahit walang pamasahe, pupunta ka sa gawain dahil alam mo, Diyos ang pupuntahan mo. Asa na yung pag-ibig ngayon? Kung sasama ka, sumama ka. Kung tutulong ka, tumulong ka. Kung magrarason ka, manatili ka na lang nagrarason habang buhay. Kung hindi mo kaya magpatulong ka sa Diyos. Kasi ang Diyos na paglilingkuran mo ay hindi madamot. Hindi madamot ang Diyos. Sabi dito, sa halikusan niyang binitawan, alam niyo kung ang dami rason ni Jesus Christ? Sabi ng Ama, anak, bumaba ka sa sanlibutan, iligtas mo ang mga makasalanan. Kung si Jesus Christ, napakaraming mga rason, hindi siya matutuloy. Pero alam niyo ba, walang di isang rason na sinabi si Jesus Christ sa kanyang Ama, na Ama, baka po kasi alam niyo, number one na irarason ng Panginoon sa Diyos, Ama, Ama, baka po masayang lang ang pagpapapako ko sa krus, kasi alam ni Jesus Christ, hindi siya lahat tatanggapin ng tao. Alam ba ni Jesus Christ, na kaunti lang magiging mga Kristiyano, alam niya. Alam niyo sa buong sanlibutan, 2 billion lang ang mga Kristiyano, marami pa dyan ang kulto. 2 billion. The rest 6 billion hindi Kristiyano. 6 billion pupunta, hindi ko sinasabi na conclusion ko na to, pero maraming pupunta sa impyerno. Kasi sino lang mapupunta sa langit? Ang sabi ng Biblia, yung mayroon lang relasyon kay Jesus. Malinaw. Okay? Kaya sabi dito follow Christ's example, be Christ-centered. Si Jesus ang maging sentro natin. Balikan mo yung unang pag-ibig mo sa Panginoon. So follow Christ's example, balikan ko lang yung mga anak ng Diyos na dati grabe pagmamahal sa Diyos, na walang kadahi-dahilan kung bakit siya kailangan magpagamit sa Diyos, balik ka sa ganung asan. Okay ba yun? Mga kabataan na may mga talento, paghamit na kayo kay Lord, kailan pa kayo magpapagamit? Okay ba? Balik na kayo. 7 to 8 sa inyo yun. Nakantay lang si Kuya Dani ninyo. Okay? Okay, last po, paalala, dito tayo magtatapos. Paalala, bago tayo mag-pray. Paalala, tamang mahalin, pasayahin, alagaan at ingatan tamang mahalin, pasayahin, alagaan, ingatan at inaalala natin ang ating mga sarili. Tama. Huwag nyo mamalina, tama. Tama na inaalala, iniingatan, at minamahal mo yung sarili. Pero, ito ang sabi dito, subalit mali na tanging sarili na lamang natin ang ating minamahal, pinapasaya, inaalagaan, iniingatan at inaalala. Tama. Na yung sarili mo, inaalala mo, iniingatan mo, pero tandaan natin wag lamang tanging sarili lang natin ang ating minamahal. Maglaan din tayo ng panahon sa iba. Huwag natin kalilimutan ang ating kapwa na pinaiibig din ng Diyos sa atin. Nakalimot na siguro kayo mga kapatid. Huwag natin kalilimutan ang ating kapwa na pinaiibig din ng Diyos sa atin, lalo na ang pinakamahalagang utos na nagsasabing ibigin natin ang ating Panginoon Diyos ng buong puso, buong isip, kaluluwa at lakas na rin. Sa buhay natin, huwag natin kakalimutan ang pinakamahalagang utos. Makababalik ka ba sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Dapat nakabalik ka na. Dahil bakit po? Ang sanlibutan mo ay puno ng mga tao, mga makasarili. Paano ko nasabi makasarili? Alam niyo ba ang linggo ay para sa Diyos? Alala niyo ba ang sabi ng Biblia? Although hindi sinabi doon ng linggo, which is kiniklaim ng mga Sabadista Sabado, pero ang sabi ng Panginoon, maglaan ka sa loob ng 7 araw, maglaan ka ng pamahinga. Lalo na ang pinakamahalagang utos na nagsasabing ibigin natin ang ating Panginoon Diyos na buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Okay, hamon. Huwag nang maging makasarili. Tama na po. Tama na yung lagi na lang tayo. Tama na yung lagi na lang ikaw ang inaalala. Tama na yung lagi na lang ikaw ang sinusuyo. Tama na. Lahat tama na yan. Panahon na para ikaw naman Sabi dito, huwag na yung gusto natin lagi ang masunod.
Sabi ko, Lord, nakakadurog talaga ng puso yun. May maipilit ka lang na isang bagay na kahit may masaktan na iba, kahit masaktan mo yung puso ng mga tao sa paligid mo, kahit masaktan mo yung puso ng Diyos, wala ka kasing pakialam. Pero ito na yung panahon na huwag naman sana yung gusto na natin na masunod. Huwag na yung gusto natin, lagi ang nasusunod. Huwag na natin gawing sentro ang ating mga sarili dahil pag ang sarili natin na maging sentro, patuloy tayo magkakasala. Kung nangako ka sa Diyos, gawin mo. Kasi gagawin ng Diyos yung part niya. Amen o? Sabi dito, alalahanin naman natin ang kapakanan ng iba at huwag puro sarili lamang natin ang kapakanan ang inisip natin. Ang Panginoong Hesus na ang gawin nating sentro ng ating buhay, hayaan natin siya na ang ating masunod at hindi na ang mga sarili natin. Mga kapatid, born again ka na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sana ho, makita na sa sarili mo ngayon muli ang bagong pagkatao na kalarawan na ni Kristo. Nakalimutan natin ano ba? Ilang buwan, ilang taon, nakalimutan mong born again ka na. At ngayong araw na ito, pinaalala sa iyo, born again ka na. It means, separated ka na sa mga tao makamundo. Pwede tayo magsalamuha sa kanila, pero huwag tayo makisama. Pwede natin gawin yun. Sabi nga ng asawa ko kanina, dapat tayo ho ay maging ilaw ng sanlibutan ito. Purihin ng Panginoon. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Diyos ng malakas at pasalamatan natin.